po, O Lord God, ang umatay, O Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, samahan mo, O Lord God, ang music team, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, Holy Spirit, Lord, maramdaman ka namin, O Lord God, sa kalamitan namin, Panginoon. At Lord, gabayan mo, O Lord God, ang music team, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoon. Lord, pinagpipray po namin, O Lord God, ang aming mahal na bansang Pilipinas. Ikaw ang kumilos, ikaw ang maghari, O Lord God, sa aming bansang Pilipinas. Patawarin mo kami sa kasalanan na nagagawa namin, Panginoon, sa idolatry, sa witchcraft, sa corruption, sa same-sex, Panginoon, sa mga bagay, O Lord God, na hindi kalugod-lugod, O Lord God, na ginagawa namin mga Pilipino. Patawarin mo kami, patawarin mo, O Lord God, ang aming bayan, Panginoon. Lord, gabayan mo, O Lord God, ang lahat ng public official, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na Pangulo, Panginoon. God, tulungan mo sila, Panginoon, na maging tapat sila at magkaroon sila ng pag-ibig sa kapwa Pilipino, Panginoon. Iangat mo ang andas ng pamumuhay ng mga Pilipino, Panginoon. Alisin mo, O Lord God, ang kahirapan, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Ikaw ang maghari, O Lord God, sa bawat sulok, O Lord God, ng aming bansa, Pilipinas, Panginoon. God, we pray for our churches, Panginoon. Lord, lahat po, O Lord God, ng River of God, O Lord God. Ikaw ang mag-move, O Lord God, sa lahat ng churches mo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng gawain, O Lord God, ay samahan mo, Panginoon, ngayong umagang ito hanggang sa hapon, Panginoon. Mula Dolmar, Greenport, si Josuha, San Isidro, Bumao, O Lord God. Hallelujah. At si Josuha, Panginoon. Lord, ikaw ang magbuhos, O Lord God, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo, O Lord God, ang mga nagsasalita. Bigyan mo ng double anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. God, naghari ka po, O Lord God, sa lahat ng nagsasalita, sa lahat, O Lord God, ng tatayo. Ikaw ang kumilos, ikaw ang maramdaman namin, Panginoon. God, alam mo po, O Lord God, ang pangangailangan ng aming church. You are a great provider, Panginoon. At Lord, bigyan mo po kami ng puso magkagmahal, O Lord God, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. At bless mo po, O Lord God, ang lahat ng pamilya namin, Panginoon. God, ikaw ang kumilos, O Lord God, sa aming mahal sa buhay, Panginoon. Pagharian mo, O Lord God, ang umagang ito, Panginoon. Na ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. Ang lahat, O Lord God, ng kaluwalhatian, Panginoon, ay binabalik namin. In Jesus' name we pray. Amen.
kanina mo, tayo po yung tumayo bilang paggalang po sa salita ng Lord. Ating pong teksto ay natatagpuan po natin sa 2 Peter 2 verse 19. Ang sabi po riyan, ipinapangako nila ang kalayaan sa mga mahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanan magpapahamak sa kanila sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Pero pala, pag nakakapasaran sa salita ng Diyos, tayo sabihin ng mga lalaki, dakilang Diyos, maraming salamat sa umaga nito. Pinupuri ka namin, dinadakilan, tinataas sa aming kalagitnaan, O God. Lord, pangako mo sa John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Kapangyari nga po ito na mata sa aming kalagitnaan, mata sa individual, mata sa bawat pamilya, Lord, upang sa Lord, ikaw na mismo ang maglalapit ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. Sa John 3:30, you must increase and you must decrease. Maraming salamat ang maraming Lord. Even namin in 1 Corinthians 14:30, that you are the God of peace and the God of order. Mapangyari po ito sa aming pananampan. Holy Spirit, ikaw po lamang ang aming inimbitaan, inanyayaan sa aming kalagitnaan. Ikaw pong mangura sa aming pananambahan mula umpisa hanggang matapos. Saturate this space by your presence, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Yan dahil po aming mapuso at kayo pong pumontrol ng bawat buhay po namin, ng bawat isa po sa amin na narito, Panginoon. Salamat, Ama, ng maraming sa iyo lahat ng mapuri, luwalhati karaan. Kung ang dalangin kami lamang po sa pangalan ng Peros, tayo po natin magsabi ng Amen. Ito tayo mga kapuna. Ating title ay alipin ang tao ng may control sa kanya. Pasalamatan po natin ang ating mga sarili. Hindi tayo naging alipin ng maulan na panahon. Amen? Hindi tayo nakakontrol ng pag-ulan. Pagkus, tayo ang nag-control sa ulan. Isa pa, hindi rin tayo nalipin ng katamaran sa pag-isip. Amen? Hindi tayo nakakontrol ng ating katamaran. Yan. So, hindi tayo naging alipin. Kaya sabi rito, ang ating title ay alipin ang tao ng may control sa kanya. Tama po na, di ba? Sayo sa gusto natin, mayroong nagko-control sa bawat isa sa atin. Yan, malalaman natin kung ano yung nagko-control sa atin. Sabi natin binasa sa 2 Peter 2:19, balikan po natin, ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila. Sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Pero naghihikayat, nangako ng kalayaan, pero sila naman pala ay alipin ng kasalanan na kumokontrol sa kanila. Amen? So, sabi po ng James, may kopya ko ito. James 1:14, sabi roon, natutokso ang tao at nahihikayat at nadadala ng kanyang sariling pagnanasa. Sabi ni Mr. Mars, kahapon ng maga, sabi ni Mr. Mars, no? Sabi ni Mr. Mars, sa bandang huli, tayo rin ang magdidesisyon ng ating mga sarili. Kaya pag-usapan po natin ngayon yung ating mga sarili-sarili. Yan. Tama po ba? So sabi nun sa James 1:14 ko, no? Natutokso ang tao kapag nahihikayat siya ng sarili niyang pagnanasa. Yung sarili, nadadala siya. So yung sarili ang may kasalanan. No? Next slide. Yan, kaya sabi dito, malaya ka nga ba? Kumusta ang iyong paningin, isipan, puso, pagsasalita, at aksyon o gawa? Kanino ito magpapalipin? Yan po yung ating mga yan tayong pandinig, yan tayong kaisipan, yan tayong puso, paningin, pagsasalita, aksyon at gawa. Pero pinaka-important yan, dalawa. Pagsasalita at aksyon. Yan, sabi ito, kanino ito magpapaalipin? Yan. Next slide. Siguro, pagdating ko na ngayon yung Psalms 103 verse 1. Sabi sa Psalms 103, bless the Lord, O my soul, that all that is within me. Bless the Lord, O my soul.
that all that is within me. Ano lesson po ron? All that is within us. Bless the Lord. Abuhan po natin. At dapat sa conclusion ko na sasabihin, baka makakalimutan ko, wala kasi sa yung verse na yun. So, una pandinig. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ibig sabihin, kapag gusto natin ng tunay na pananampalataya, at dapat po natin pinakinggan ay Word of God. Salita po ng Diyos dapat. Pero sad to say, may umikse na rin ng salita ni Lord. Sino po yun? Number one. Na umikse na rin ang salita ni Lord. Satanas, di ba? Hindi ko siya. Word of God ang ating ano. Kaya meron tayong discernment of spirit. Alam po natin dapat yung Word of God na tunay na yung pinapangaral. Amen po ba? Kaya din, dapat tayo laging panalo dito yung mga 7 a.m., 7 p.m., di ba? Talagang, Lord to God, alam po natin mga 7 p.m. Nagagalamot na, matalas na, matitindi na, baka talagang mature na. Amen? Yan, praise the Lord. Yung kasi bakit ko nagkakaganon? Madalas sila nakikinig na, chapter by chapter, hindi biro po yun yung ganong pag-aaral. Amen? So number 1 po yung pandinig. Next slide. Yan, sa Genesis chapter 3 verse 5 to 6, sinabi ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang yun, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakalam kung ano ang mabuti at masama. Sino ba nagsasalita dyan? Sino nagsasalita dyan? Satanas! Si Satanas nagsasalita dyan. No? Ano yung unang narinig niya, no? Kung tayo yung ng Genesis. Ano yung unang narinig ni Eva? Si Eva bukas o usap din Ano yung unang sinabi kay Eva? Sino yung nagsalita kay Eva? Ano naman ang narinig ni Eva? Huwag kakain, no? Ang Diyos, huwag kakain ng bunga. Maliban lang dyan. Diba? Maliban dyan, huwag mong kakain. Lahat nakakain mo. Maliban lang dyan, sabi ng Panginoon. Ngayon, umeksena si Satanas. Yan po sinabi ni Satanas kay Eva. Narinig din niya. Hello? So, dalawa na narinig niya. Tinig ng Diyos at tinig ng kaaway. Next slide. Yan. Nang pinagbasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain dito. Sabihin, narinig niya ang tingin ng Diyos na maliban sa isa, lahat makakain mo, maliban lang sa isa. At umeksena ngayon si Satanas. No? Hindi. Para maging marunong ka. Para maging matino, magbuksan ka. Ano may nanaig? Ano nanaig kay Eva? Tinig ng kaaway. Sino nagdesisyon? Si Eva. Yan. Ganun din po, no? Marami tayong maririnig. Sa ating kapitbahay, ka-churchmate, ano kaya natasabi, ano kaya nadidinig natin, yan. Matalas dapat liwanag kung ano yung convincing ba sa ating pandinig, sa ating mga maririnig. Amen? Marami tayong marinig kung saan tayo pupunta, may maririnig po tayo. Amen? So yung pandinig po, yan po yung point of entry na unang pwedeng mag-control sa atin. No? At the end of the day, mag-decide ka kung ano yung tunay mong pakikinggan. Saan to say, si Eva, pinili niya pakinggan si Satanas, nagkasala. Pagkatapos magkasala, nadamay, tayo lahat. Hello? Narong glory to God, the Lord of Jesus Christ, binayaran niya ang kasalanan natin sa kusang kalan. Palapatin po natin si Lord. Amen? Next slide. Yan, paningin. Sabi ng Matthew 6:23, ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata,
madidiliman ang buong katawan. Kaya kung nagsisilbing ilaw mo ay walang binibigay na liwanag, napakadilim nga ng kalagayan mo. Hello po, ibig sabihin niya, practically, kung malinaw mata mo, mainam. Kung hindi, malabo, sa nakaka, wala ka salamin. Amen? Pero practically po, minsan pag talagang maliwanag ang iyong mata, yung katotohanan talagang katotohanan sa iyo. Yung kasinungalingan talagang kasinungalingan sa iyo. Pero kapag malabo ang mata mo, nagdidilimang ka, yung kasinungalingan, nagiging katotohanan. Yung mali, nagiging tama. Hello? Mababasa po na yan sa Isaiah chapter 5. No? Next slide. Nang pinagbasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. Hello? Ano ang pangalawa nangyari? Pinagbasdan. Tinignan. Pero dami tayo makakain dun, di ba? Yung pa yung nakita. Ang lesson ko yan, testing ko sa akin yan. No? Ang dami, makakain mo lahat eh. Pero yung kahit isang pinagbabawal, yung pa yung pinagbasdan, tinitigan. Kaya sabi nga, iba yung tinignan, iba na yung tinitigan. No? Iba yung pinagmasdan, saka yung pinagmamasdan na. Hello? Yan. Yun nakita niya, so nakita ng panin niya, kaakit-akit, nagayuma. No? Nahikayat siya. Kaya ang nangyari, kinain niya. No? Kasi nakakit siya. Ano lesson dito? Next slide na? May next slide. Talagang, huwag muna tayo dyan, mamaya na yan. Dyan lang yan. So, anong nangyari po kay King David? Nung siya ay nagbakasyon, hindi pumunta sa labanan. Natanaw niya si Sipa. Ang maganda, di ba? So, yun po yung nangyari. So, alam na po natin nangyari doon. Nakatingin siya, pinagmasdan niya, at nagkaroon siya ng pagkakasala. At the end of the day, nagsisilma po siya. Amen? Sabi, sa 1 John 2:15, sabi niya, yan, sabi po dyan sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makabundong bagay. Ang umibig sa mga ito ay hindi umibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga makikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. So makita natin ang ating paningin. Amen? Yan po. Nasa atin po yan. Kung ano ang ating nakikita sa ating paligid. Yan ba ay makapaglalayo sa atin? Makakahantong ba tayo sa pagkakasala? Nasa sa atin po yan. Wala na yan. Diyan na pagdadalahin. Sige po, next slide. Yan. Sabi diyan sa do not love. Next tapos na po tayo. Yan, si Job, na napakayaman, sabi niya, ipinapangako ko sa aking sarili, sa sarili ni Job, pinapangako niya, na hindi ako titingin ng may pagnanasa sa isang dalaga. Pangako po yan ni Job. Mga lalaki, pangako natin sa ating mga mata. Pero, excuse me, hindi po exempted ang mga babae. Kilala niyo si Joseph? Na napakagandang lalaki. Sa Old Testament, di ba? Si asawa ni Potiphar. Hello? Sabi ni Pastor Brad kapag ka maganda ka ro, dangerous Kapag kakwapo. Buti sakto lang tayo, ba? Sinabi nyo din po yun sa pastor kapag ka may maganda sa pogi, delikado raw. Bon. Sabi po yan di ba? Kumatay na activate, di ba? Yan. So, pangako natin, sabi, pinapangako ko sa akin sa nila, hindi ako titingin ng may pagnanasa sa isang lalaki. Si Job po yan, na may asawa, may pamilya. Yan po yung kanyang pangako sa kanyang mata. Dapat pangako din natin lahat. Amen? Next slide. Yan, Matthew 5:29. Ngunit sinasabi sa inyo, na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangano niya sa kanyang isip. Amen? So, ano yan? Babae at lalaki. Pareho po yan. Pagka tumingin ka lang sa isip mo, nagkakasala na po tayo. Kaya doon pa lang dapat tumingin na tayo ng tawad. Kung sakali man,
Nasa isip na po natin, hindi nararapat. Next slide. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ibig sabihin, kapag matagon natin, alam na natin magkakasala. No? Dukitin daw natin. Literal ba natin dudukitin? Hindi. Umiwas tayo. Tularan natin si Joseph. Takbuhan natin ang kasalanan. Takbuhan natin ang tukso. Diba may kanta nga? Oh, tukso! Layuan mo ako. Hindi lalayo yan. Tayo dapat lumayo. Ang sabi ni Vlad, activate, yung laman po, hindi po raw yung nakakalayas. Tayo dapat natatakbo. Tayo iiwas. Hello? Tama po ba yun? Yung James 1:14, huwag mo kalimutan yun, no? Natutukso ang tao kapag siya'y nahihikayat at nadadala ng sarili niya, pagnanasa ang tinutukoy sarili, pagnanasa tayo po mismo. Amen? Next slide. 2 Timothy 4:10, ang sabi po diyan, si Dimas, iniwan niya na ako dahil mas mahal niya ang mga bagay na nasa mundo. Napakatindi na kasama ni Dimas, si Apostol Pablo. Amen? Pero si Dimas, mas nakuha pa niya na mahalin ang mga bagay na sa mundo. Iniwan si Apostol Pablo dahil sa mga bagay na nakita niya sa mundo. Mas mahal niya. Hello, kung saan tayo? Sa Kaukan, 4:20, sabi yan, no? Ang mga mata ninyo, ang pansin ay itoon sa mga mabubuting bagay. Ano yung mabubuting bagay? Sino bibigay ng example, mabubuting bagay? Ito daw natin ating mga pansin, mga mata, mga paningin sa mabubuting bagay. Anong number ng mabubuting bagay? Para malayo tayo sa kasamaan, sa tukso. Word of God. Amen? Word of God pa rin, doon pa rin tayo papaksa. Kaya panalo na naman 7 p.m. ha? Makakabasa yung Genesis Revelation. Amen? Diba? Paborito namin ni Brother Christopher. Every trip natin, di ba? Ginagawa ko ng 7 p.m. po yun. No? Ang sabi nun, magpalala na kayo araw-araw upang huwag kayong madaya. No? Ang kasalanan nagpapatigas sa ating puno daw, mamayapay kasi may puso. Next slide. Isipan. Ano na, isipan ha? Balikan naman yung kanina Genesis. Nang pinagbasdan ng babae ang puno, napaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa, kasama niya at kinain nito. Ano lesson? Dahil sa isipan niya, nagnanais siya ng karunungan. Na maging marunong, naisip niya. Kasi sinabi sa talas niya Hindi, maging marunong ka, makikatod ka na dyan, malalaman mo tama mali. O mas mabuti. Hello? Ay, masarap maging marunong yan po yung mamumuo sa ating kaisipan. Ang tinig ba ng Diyos? Tinig ng kaaway? Mag-desisyon tayo? Ano ang ating maging kaisipan? So sa mga tumig, yung na naging kaisipan niya, kinain niya. At nangyari na ang hindi dapat asahan. Amen? Next slide. Awit 109 verse 20. O Diyos, siyasatin niyo ko upang malaman niyo ang nasa puso ko. Sumugin niyo ko at alamin ang aking mga iniisip. Ibig sabihin niya, nagpapasiyasat yung sarili sa kanyang puso. Kung ano po yung nasa puso at laman ng kanyang puso, kaisipan. So makikita ng Diyos yan, kapag namuusat din sa ating kaisipan, yung sa ating is either masama o mabuti, dalawang bagay lang naman yan siya sa atin daw. So kung masama, magpalis tayo kay Lord. Habang nasa isipan pa lang. Hello? Sabi ng Proverbs 4:23, pag-ingatan mo ang iyong kaisipan, dalawang ginamit, pag-ingatan mo ang iyong kaisipan o puso, sapagkat kung ano ang iyong iniisip,
yun ang magaganap at mangyayari sa iyong buhay. Hello? Kung anong inisip natin, sabi ng Proverbs, pakingatan daw natin yung kaisipan. Sapagkat kung ano ating mga inisip o laman natin puso, yun daw ang magaganap sa ating buhay. Tama po ba? Yes, Lord, palakpakan po natin. Kaya yung kaisipan po natin, dahil po natin. Next slide. Next slide. Yan, Pilipos 4:8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Yan. Yan daw po ang dapat nating mga isipin, mga anak ng Diyos. Ang tanong, paano natin malalaman niya mga bagay na yan? Mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Paano natin malalaman yan? Paano natin ito mapapairal? Paano natin maisip yung mga bagay na yan? Sir Alice, Word of God, parang tapos, Word of God pa rin. Diyan pa rin tayo lalayo. Sa salita pa rin ni Lord. Amen? Huwag na tayo lalayo. Kaya minsan mo, pira na ko muna ng coach sa wisdom coach eh. Minsan, baka malis pa tayo, baka pagtapik pa sa Word of God eh. Kaya minsan, pag nagpapasa, kung hindi na ba, talagang nakalin sa Word of God. Yung pasilisip ko siya, di ba? Next slide. So, yan daw po dapat nating mga isipin. Romans 12, verse 2, sinakalan niya, do not conform to the pattern of this world. No? Huwag ka nang makikiayon sa takbo ng mundo ito. Amen? Kaya sabi ng Vice President namin, nung bago born again ako, pare, Ferdinand, napakagawang tinitil ang iyong kaligayahan. Ano yung sabihin ng kaligayahan? Brother John, Brother David, mga Pisyo, Brother Matthew, Brother Christopher, Brother Mark. Sabi sa akin kasi bata ka sa 25, din sa minister ng bagong Kristiyanito. Pare, napakagawang kinitil ang iyong kaligayahan. Tama naman po yun eh, di ba? Kinitil ko na talaga, kahit ayoko na. Dahil si Jesus na ang pinapasok ko sa aking buhay. Amen? Palakpak natin sa Diyos. Next slide. Yan, puso naman ngayon. Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ang mandaraya. Ay mandaraya, higit sa lahat, lubos na masama. Sino ang nakakalam kung gaano ito kasama? Meron bang magandang definition ng puso? Wala, di ba? Ang puso una ng tao ay mandaraya. Higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakalam kung gaano ito kasama? Lo, yan po yung definition ng puso sa Jeremiah 17:9, no? Madaya. Kaya dapat ingatan po natin ang ating mga puso. Yan, marami pong nalililang, maraming nadaraya, maraming na-scam. Diba? Maraming naguguro, nagagancho, na-o-onse. Salitang kaliya, na-onse. Diba? Salitang na yata, parang salitang na botas. Salitang balintawak, tondo Manila. Para sa Biblia. No, yan yung puso. No? Next slide. Napalipabuli natin, bagay ko sa kanan, yan pala, oh. Magpalalan tayo araw-araw upang di tayo madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa ating puso. So, lesson, dapat umiwas tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5:21, test every spirit, no? Hold on what is good and abstain from all kinds of evil. Yan. So, next slide. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang magimaksik sila sa laban sa sila. Nagimaksik sila laban sa Diyos. Bakit sila nagimaksik? Dahil hindi nila pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Sabi, kapag narinig na po natin ang salita ni Lord, huwag na po natin patigasin. Pag salita ng Lord, tanggapin po natin ng buong puso. Amen? Yung sinasabi sa James chapter 1 verse 20, no? Sabi, tanggapin nyo ng may kababaang loob ang salita ng Diyos sapagkat ito nagbibigay ng pagpapala sa bawat sa atin. Salita na ni Lord yan eh.
Kaya nga sa amin, pagka mayroong mga discussion na argumento, ito sinasabi ng Word of God. Pagka hindi ko sila tumingin, kaya mo na lang. Hello? Salita po ni Lord yun eh. Kakalabanan ba natin si Lord ang kanyang salita? Diba sabi ng Acts 20:3, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita. Hindi ko din paghiwalay. Kanino tatagubilin? Hello? Sa salita ng kaibigan natin, sa salita ng kamag-anak natin, o sa salita ng ating kapwa mananampalataya. Hello? Amen po tayo? Siyempre kapwa mananampalataya, depende nga lang siguro, no? Pero siyempre, pagka tayo umaten, siyempre, laban po natin bibig, siyempre, laking, paralakasin ang loob mo. Kaya tayo na po ito eh, di ba? Para palakasin, patibay, patatahin ang ating pananampal sa pagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Hebrew 3:15 yung baik sa kaya nang nabanggit ang next slide. Yan, pananalita. Ito na po yung mahalaga rin. Santiago 3:9-11. Sa magitan din ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa magitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikang kalarawan ng Diyos. Ano yung sabihin ito? 2-in-1 ang ating dila. Pwede sa sumpa, pwede sa pagpapala. Pwede sa sumpa, pwede sa pagpapala. Ang sabi ron? So ginagamit natin sa pagpuri, pwede natin gawin sa pagsumpa. Pwede ba yun? Pwede? Isa lang dapat. Amen? Hindi kailangan magsumpa. Hindi kailangan pagpupuri, pagpapala, ang bibigyasin po natin lagi. No? Ibig sabihin niya, nadinig mo, nakita mo, pumasok sa iyong isip, pumasok sa iyong puso, yan na. Ang outcome, yan na importante. Kung ano na ilalabas ng dila mo. Ayun, nakagalit mo si sister, si brother. May sinabi siya na nakapantingin ng tenga. Naku, ano kayang i-react mo ngayon? Diba, sa atin, nagkaroon ng slip of the tongue. Ang paningin ng tenga mo. Ano lalabas? Sa inyo ka na ibabatag kayo ng bahala pa lalabas. Pero kung bitignan po natin dapat, ang dila yung pinupuri natin, pagpupuri, pagpapala. So nasa puso mo yan eh. Nakaimbak yan. Ano kaya ilalabas ko? Pagpupuri kaya, pagpapala. Pagsumpa kaya, pagpapala. Nasa sa inyo na po yan. Pero sa ganang natin dapat tayo, pagpupuri at pagpapala. Pwede natin, leave it to God, Lord. Nasambit niya yun, pinapatawad ko siya. Kaya, maging marahil ay talagang nilaman ng puso niya. Pero, para naman tayo, para tayo balanse. Sabi ng Proverbs 3:30, huwag kang makipag-away kung hindi ka namang ginagawa ng anumang kasamaan. Pastor, pagka pala tayo ginawa ng kasamaan, pwede pala tayo pag-away, may pagsagutan. Tama po ba? May tayo may pagsagutan? Hindi Pwede naman. Mangakiran ka. Huwag na masyado tayo mananahimik. Mangakiran. Para yung sa road race natin, di ba? Pagka tayo suwa, inangga tayo, di ba? Pera. Ikaw meron sa lahat. Walang tigil na katatag lalaki. Mga lalaki, hindi naman kayo nagtutak, pati lalaki yan. Hanggang matapos, walang tutak. Ang sabi ko lang, Brad, nakaitulang kami. Ikaw ang bumangga. Sabi naman ni Pastoral, babas. Pastoral, hindi naman nagkata. At mag-usap na tayo sa telepon. At natapos naman, ang magandang usapan. Wala naman tapos na. Hindi tayo siya tumawag. At ako pa, Brad, pasensya ka na. Bago na kami, pasensya ka na. Hello? Kumusta po tayo? Kung ikaw yung Brother Christopher, kaya kabahan mo. No? Tayo, iba yun. Si brother namin, nung galing kami kasal ng Brother Israel, no? Pagaling po niya gano'n, may nakaarang ng kotse, saan dito, yung kolong-kolong. Hindi pwede makadaan eh. Pero nakita ko na si brother namin,
may dadagan kayo sa bintana. Brad, nakakasagabal ka dyan. Hello? Tama naman po tayo. Kasi siya yung muling bumarada. So may kotse na ron, dapat inuro niya rito para makatano. Dapat naman. Hindi repent naman, bababangga. Marano mo si Brother Rami yung bintana. Pero dati talagang maraan siya. Pwede naman po tayo sumagot. No, huwag lang tayo gagawin ng bad words, nakapangkin ng tenga, huwag mong sasalubungin. Hello? Tama ba? Kasi may ito tayong Proverbs 3:30. Mananalipay po natin yung kapag hindi tayo nakira. Kaya nga namamayag, sabi na, kaya namamayag pag ang kaaway dahil sa pananahimik ng matutuwid. O sino matutuwid? O, para hindi manahimik, para hindi mamayag pag ang kaaway, dapat nagsasalita rin po yung matutuwid. Pero sasabihin mo, mainam. Amen? Maganda, maayos. Kaya yung pinasa ko sa inyo sa GC kahapon kay Vlad, sabi ron, bakit daw tayo naikaya natin yung mga wrong people? Pero una ko lang yung business school, hindi natin kalaban ng sino ng tao. Tayo raw, sabi ni Vlad, Pastor Vlad, bakit daw natin nahihikayat yung mga tao, yung wrong people? Masama, mga nasa labas. Ano raw pain ng nagkameron tayo? Sabi, tanongin mo yung sarili kung anong pain meron ka, ba't nahihikayat mo si Galileo? Ha? Ano? Word of God! Tama po yung Word of God! Diba? Every word God, ang salitang Diyos ay parang espada na magkakalay. Alin? At ito'y tumatagos, humihiwa ng Espiritu at kaluluwa at natatalasas ang inisip ng sinong tao. So yung magpe-penetrate sa tao, kaya nahihikayat po natin. Sino naka-winsol dito? Marami naman. Proverbs 11:30, he who winsol is wise. Amen? Yun, nakikimabiyanan. Yung mabiyanan ko, nandun sa amin. Makikipag-follow-in, makikinipa. Ayun, puro nabiyan na. Palapakan natin si Lord. Kaya ako raw ay, sa Bicol, yung mga kamagkanak niyo. Ako raw ay wanted doon sa Bicol. Dahil daw sa akin, na-born na rin sila. Pinapanalangin ko siya, ma-born na rin sila. Amen, palapakan natin si Lord. Dapat ganun tayong panggayon mo, kundi ang word of God. Siyempre, dapat nakikita sa ating pananalita. Next slide. Yan. Mula sa isang bibig, nang gagaling ang pagpupuri. Hindi, tapos tayo din ba? Hindi, okay. Tama po yun. Next, balik. Yan. Mula sa isang bibig, nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Ano yung hindi dapat ganyan? Ano yung sinasabi hindi dapat ganyan? Yung, ano yung unang word? Mula sa isang bibig, nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Ang hindi dapat ganyan ay yung pagsumpa. Sabi lang, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa isang bukal ang mapatabang na tubig at ang maalam na tubig? Hindi. Hello? Kaya sabi na ng Romans 12:19 vengeance is mine. Sa verse 20, don't pay evil with evil, but pay evil with good. Ang binato ka ng tinapay, ano? Binato, meron ka ng bato. Bato yung tinapay, na may garapon. Joke lang. Amen? Yun po. Diba? Bayan natin kay Lord June. Alam ko yung 1 Corinthians 7. Di ba pwedeng tiisin? Magpasensya kung anong ginawa sa inyo. Sabi pa, minsan na kapatid ko pa din sa pananampalataya, ginagawa kayo ng masama. Ang hindi maganda. Di ba hindi pwedeng tiisin? Hindi nyo pwedeng palagpasin? No. Kayo na po bahala niya, yan po yung Word of God. Next slide. John 6:63. Ang banal na Espiritu, check this lang, some say this yan, the word that I spoke to you, they are life and spirit. Sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinasabi ko sa iyo, they are life and spirit. Yung salita ni Lord, life and spirit, buhay. Ang sabi ni 2 Timothy 3:16, lahat ng Espiritu ay kinasiyan ng banal na Espiritu. Kaya kapag tayo ay namumuhay, nagsasalita ng Word of God, tayo ay lumalakad sa Espiritu. Kasi ang Word of God life and spirit.
the word that I spoke to you, they are life and spirit. Amen? Kasi 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu. Kaya kung ikaw ay palabasan ng Word of God, no? At alam mo ang Word of God, alam mo sabihin niya, no? Doon ka lumalakad. Malayo ka magkasala. Maiiwasan mo ang hindi nararapat. Amen? Next slide. Now, kawilan 18:20, ito, kabisado natin sa English, diba? Life and death is in our tongue. No? Ang buhay at kamatayan ay nasa ating mga dila. Kaya naindila natin kung paano natin bibigyan pwedeng maganap, pwedeng mangyari. Lalo po tayo mga anak ng Diyos. Life and death is in our tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa dila. Kaya ang dapat natin gawin ay puro pagpapala. Kaya pag nagpe-pray tayo, meron nagpe-pray tayo ng masama. Kapag nagpe-pray ko ba kayo, puro pagpapala. Kung ano sinasabi nila, kalooban, yun natin binibigkas. Amen? Dalawa lang yan. Huwag na tayong banggit na masama. Amen? Kung ginawa tayo, pag nakita kanina, yun po yung ating ipairal, ipatupad sa ating mga buhay. Next slide. So, napakamahalaga no, pananalita. Una kasi, napinig mo, napagmasdan mo, pumasok sa iyong isip, pumapa sa iyong puso, nakaimbak lahat dyan yan. Kaya sabi, mag-unos dili ka. Di ba? Kapag ka merong masamang pakiramdam, merong sa galit, mag-unos dili ka. Minsan, may dala ng tsaka sa tundog, may dala ng diyang yung bolo. Makipag-away na, makipagpatayan na. Mag-unos dili ka. Sabi, may pagkakataon ka pa, mabago yung mga nasa puso mo. Para hindi mo magawa yung narapat. Ganun din po yung pananalita, napakamahalaga. Narinig mo, meron ka nakita, masok sa isip, mababa sa iyong puso, naka-imbak lahat dyan. So may pagkasa ka, mabago. Kaya sabi ng mga aral ko, hanggat may buhay, may pagkasa. Ibig sabihin, hindi mo pa na inalabas. May pag-asa pang mabago kung masama yan. Masama yan na isip sa kapwa mo. Hindi maganda. Pwede pang mabago yan na maganda, maputi. Kung makita ng Word of God. Alam mo yung Word of God? Ito sinasabi ng Word of God eh. Kaya lang, pananaigin mo ngayon. Amen? Ayun, ito po sa pangmalaga, action o gawa. Sabi ng Matthew 3, kung tunay na nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Ibig sabihin yan, yung related, yung Mark chapter 1 verse 15. Repent and believe the gospel. Diba? Nagsisi muna tayo. Hindi ba walang pagsisisi? Pagkatanggap ko si Jesus Christ, yung Lord and Savior eh. Kasi pa may pagsisisi, makita mo may remorse ka. Katulad po na nangyari, nung hindi na mamatay sa Saudi, may remorse ako. Diba? Meron tayong, kung sinabi doon, talaga nagsisisi ka. So pag nagsisi ka, dapat nakikita doon sa ating mga gawa. Matthew 3, kung nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan niyo ito sa inyong mga gawa. Dapat nangyayari sa atin sa 2 Corinthians 5:17. Sa 2 Corinthians 5:17. Popular verse po ito, di ba? Siya na nakapag-isa kay Jesus Cristo ay isa ng bagong nilalang. No? Ang mga luma ay nagsisilubang, makakatao, masamang pagkatao, masamang panalita, masamang puso, masamang kaisipan. Nagsisilipas lahat yan. At kumarating ang mga bagong bagay sa ating world dahil sa salita ng Diyos. Next slide. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabihin, mayroon pala rin itong pagpapala. Kapag pinamuhay natin ang salita ni Lord sa ating salita at sa gawa, meron tayong bibigay si Lord na kapayapaan. Amen? Totoo naman po ba yun, di ba? Lahat po tayo nakakilala kay Lord at namumuhay sa salita ni Lord. Lahat po tayo may kapayapaan ba? Alam po natin si Lord. Number 1 po yan, dapat kumira sa atin ang kapayapaan, lalo tayo may kaligtasan na. Yung sinabi ni Jesus Christ sa John 14:27, ang kapayapaang binibigay ko ay di katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Yun ang kapayapaang binigay sa atin ng Lord. Naroon na tayong assurance of salvation. Yung iba, wala pa niyan. Diba? Kaya yung Mark 8:36, di na makakalimutan. Yung Mark 8:36,
Sister Santa, kabisado ito, saka si Rayo sa suway. Mark 8:36. Sister Angie. Yan, ano mapapala ng isang tao, makakamtan man niya ang buong yaman ng buong mundo. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa. Diba napapakalaga? Yun ang pigisan ng papayan, tayo ligtas na. Eh ba nakakatarapan yung mama, wala namang sama doon. Eh kung di paligtas ang kanyang kaluluwa, namatay siya. Hello? Kaya sabi diyan, pamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo sa mga inaral natin, sa pagdalo natin, sa 7 p.m., sa salita at sa gawa. Yan ang pinaka-importante, yung dalaw yan. Salita at sa gawa. Kasi pagka napigkas mo na yan, ang hirap ng bawiin yan. Bigyan ng maglubasay. Kala kay Lord, no? Lord, sorry, nasabi ko kayo sister, kay brother. Nasampit mo na eh. Padalos-dalos kasi tayo eh. Biblical lang po yan eh. Pag padalos-dalos po tayo, wala mang mapahamak po tayo. Amen? Kaya focusin po tayo kung saan. Tatahimik tayo. Pagkakabibira. Eh, pag napagsabi namin ng Merles eh, James 1:19, di ba? No? Maging handa sa pag-inig. Handa sa pagsasalita. Sapagkat ang galit ay walang may tutulong sa tao para maging matuwid sa harap ng Lord. Diba? Pagka padalos-dalos, mag-isip-isip muna. Hindi! Sakit ng sinabi, sakit ng ginawa niya. Hello? Yan. Next slide. Tapos yan. Matthew 5:30. At kung ang hindi, tapos ako tayo yan. At tama rin pa rin kanina, no? Sabi, gawa, kamay natin nagkasala, iwas po natin. Gawa po yun eh. No? Yung kamay, no? Gusto ng manakit, manuntok. Di ba? Parang gigil ka eh. Sabi yung iwas mo. Gawa po yun eh, gawa. Amen? Parte po ng gawa. Yan, alam na po natin yan. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Pagpalabas na tayo ng Word of God. Yan, dapat nakikita na po sa atin yung 9th fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, goodness, gentleness, self-control, long-suffering, faithfulness, kindness. Siyam po yan. Dapat check lahat yan siyam. Pag kami mayroong mawala, balik po natin. Magsisi tayo. Pero napakaganda na pinag-aralan natin. Diba, self-control? Isa sa Holy Spirit yan, self-control, nandiyan po yan. Hello? Next slide. Conclusion. Paalipin o pasakop sa salita ng Diyos. Pero ang pipili natin ay ang kalooban niya. No? Dapat ang mga kalooban niya. Kaya meron tayong 4 kinds of will, di ba? God's will, permissive will, Satan's will, at saka self-will. So, pipili natin yung pinaka-God's will. Yung kalooban niya. Tama po ba? Next slide. Kawikaan 5, saka ninyo sasabihin, sayang, hindi ko kasi pinansin ang mga pagtutuloy. Hindi ko pinansin ang salita ni Lord. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Brother Christopher na ituloy, sige to, sige nire. Kasi pinansin sa akin, matigas ako. Yan, marami sa atin, matigas. At sinunod ang gusto ko. Sino gusto ko? Sarili po natin yun. Isa madalas tayo yung nangyayari, sinusunod natin gusto natin eh. Diba? Pero sabi niya ron, yung ganda ron, sayang. Minsan yung pagsisisi, nasa uli talaga, di ba? Sabi, sayang, hindi ko kasi pinasin ang mga pagtutuwid sa akin. Nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko. Hindi ako nakinig sa aking mga guro. Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapakanan at kahiyan. Kumusta po? Meron tayo nakita mga kapatid na talagang nakawari na, napalayo na, nasa kapamakan na ba? Kasi sabi po dyan, di ba? Kaya sabi ng Proverbs 18 verse 3, sa paggawa mo ng kasamaan, ang kasunod ay, Proverbs 18 verse 3, sa paggawa mo ng kasamaan, ang kasunod ay, kahihiyan. So kung ayaw natin mapaya, wala tayong gawa ng kasamaan. Kung nagawa ng tayo, magsisigod tayo. Balik agad kay Lord. Katulad ni Pedro, malunod na, Lord, help me. Diba? Ganun po dapat ating may karang. Next slide. Ang masamang tao ay bihag ng o alipin ng kanyang kasamaan para itong bitag na huli sa kanya. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan.
at mamamatay dahil sa ayaw niyang itinutupid. So dapat, no, magpabiyag tayo sa salita ni Lord. Bitag lang. Sabi ng Hosea 4:6, sabi ng Hosea 4:6, my people perishing because of lack of knowledge. Saan yung lack of knowledge? Lack of knowledge sa Word of God. No, hindi natin inunawa, inintindi. Kaya yung mga nasa 787, nagkakaunawa, nagkakaintindi, may nagkukorek kung sakaling may mali. Hello? Diba? Nakakatas yung Word of God. No? Lumalabas kung ano yung ibig sabihin ng Word of God. Nang may tanong tulong ng Banal na Espiritu, may ginagamit. Next slide. Kaya sabi mo, lilikaw. 2 Peter 2:20-22, sabi yan. Ang mga taong nakakilala na kay Yesu Kristo, na Panginoon at tagapagligtas. So, sino yun? Taas kamay. No, ang mga taong nakakilala na, nahiya pa yung iba, Huwag tayong mahiya. Ang mga taong nakakilala kay Yesu Kristo, na Panginoon at tagapagligtas. Lalo kung sa iba, bakit tayo mahiya? Kung sa ibang tao, tayo nilang dito, nahiya pa tayo. Hindi ba natin Panginoon at tagapagligtas si Jesus Christ? So, di ba? Taas po tayo, At tagapagligtas, ay tumalikod sa kasamaan ng mundo. Yan, may pagtalikod pala. Nawawala ba kaligtasan o hindi? Ayan, napakalino. At ay tumalikod sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli siyang bumalik sa kasamaan at maging alipin, muli nito, mas masahol pa sa dating magiging kalagayan nila. Sabi, kapag nakakilala ka na pala kay Lord, yung ibang explanation ko, 5 years ka na nakakilala kay Lord, tapos tumalikod ka, nakita ka sa dating buhay, peke, hindi talaga na born again, 5 years, hindi ka na born again. Eh ako, kung tayo yung resolution yun natutupad ba natin, hindi ba tayo nakilang tayo? Sabi ko lang tayo ka nang minum ng alak, ayaw ko na. 2 araw pa yun, may birthday. Gusto mo na naman. Eh tapos 5 years, hindi talaga na born again. Hello? Yung pinagkaya ng mga kausas na binabanggit. Hello? Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan, bumalik na nga Sabi, nakita ng pagbabago sa buhay for 5 years. Pag 6 years, bumalik sa dating buhay. Mas masawal pa sa dati yan, magiging kalagayan. Next slide. Makatayo na ako dito. Mas mabuti pang hindi na nila natakpan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay. Mas mabuti pa raw kung nila natakpan ang landas na matuwid na buhay. Kaysa natakpan ito at talikuran lang sa bandang huli. O talikuran lang sa bandang huli. Talaga napulagay, talaga nakakilala kayo, talaga sila bilang Lord and Savior. Ligtas na talaga. Amen? Ang mga banal na utos na binigay sa Lord, kaya limutan na So, pwede lang siya makabalik kung magsisi siya. Kaya kung abutan ka na ng kamatayan, bawiin ang buhay, hindi ka na pagsisi ng tutuwanan. Hindi naman natin madadaya si Lord, di ba? Galatians 6:7. No? We cannot mock God. What you sow is what you reap. Next slide. Yan. Bagay sa kanila, masabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya. Ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Dapat, dinapot tayo sa ganyan. Amen? Next slide. Alala po yan. Mapalad ang taong sumusunod o nagpapaalipin sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong inahanap ang kanyang kaloob. Buong puso. No? Nagpapakontrol ka. Napapalipin ka ng buong puso. Hinahanap ang kalooban ng Diyos. Hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng salita ng Diyos. Next slide. Magagalak ako sa inyong mga tuntunin at ang inyong mga salita ay hindi ko lilimutin. Ay sabi na diyan siya magpapalipin. Diyan siya magpapakontrol. Magagalak ako sa inyong mga tuntunin at ang inyong mga salita ay hindi ko lilimutin. Hindi ko iwawaglit. No? Hindi ko isasandapi. Hindi ko babaliwalain. Hindi ko pababayaan ang salita mo. Hindi ko lilimutin. Ang ganda yung kanya dililimutin, di ba? Sabihin, hindi yan. Walang taklam, hindi niya lilimutin. Next slide. Lagi kong susundin ang inyong
kautusan habang ako'y nabubuhay. Sabihin talagang diyan sa magpapakulo, diyan sa magpapaalipin, no? Sa kautusan ni Lord, susundin, magpapaalipin sa inyong kautusan habang ako'y nabubuhay. Ang maganda doon, habang nabubuhay. Amen? Next slide. Paborito ni si Randy. Joke 23 years na ito, paborito natin lahat ito. Paborito ko lagi ito eh. Sinusunod ko ang iyong salita. Pag sinusunod, ginagawa ko, hindi? Ginagawa na. Iniingatan ko ito sa akin. Sinusunod na, iniingatan. Bakit kaya iniingatan? Mahalaga. No? Mahalaga sa kanya. Yaman niya. Yaman ba natin? Nasa bangko natin. Kukulan ng tax. Ano yaman natin? Marami ba tayong pera sa bangko? Ati-atiyan? Si Job, napakayaman yan. Sa kanyang lugar, kilala siya pinakamayaman. No? Sinusunod ko yung salita, iniingat na sa aking puso at pinapahalagaan, ikis sa akin pang-araw-araw na. Gutom na ba kayo? Hindi pa. Amen. Wala ba natin ito? Yan! No? Hindi tayo magugutom. Sir Mars, maluto mo naman. O, di ba? Baka yan ulam natin mamaya. Ano? Mamaya na yun. Amen. Pahalagaan, higit sa pang-araw-araw na pagkain. Amen? Sabi ni CJ, sabi ni EJ, yung pinsan ni sa Bumao, gusto ang ganda ng pants mo Sabi ko, 30 years na yan. Ano yung sabihin? 30 years. Mini-maintain. Hindi yan natawag makalas. Magkano lang kumain. 30 years na ito, talang mo na yun. Napansin ni EJ pa, nung last week pa. Ano, 30 years na yan, EJ. Sabihin, bewang ko, 30 yan. Hello? Ano na ako? Meron ako binibigyan ng lesson, di ba? Pero dati na ako tumaba, kaya binalik ko. No? Hindi nagdadayet ko ako. No? Yan, lalo sa gabi. Alam niyo, di ba, sa gabi, diet ko. Liban? Di ba naman pag mayroong okasyon, mag nagkakapapre, di ba? Di ba nang usapan niyo, pag may okasyon, bisan lang yun eh. Wala ba lang si Lord? Kaya, pag ulit na dapat natin si Lord, mayaman po yan. Mayaman si Job. Saya lang po, mapakita. Sinusunod ko ang iyong salita at iniingatan sa aking puso at pinapahalagaan ikis sa aking pang-araw-araw na pagkain. Kung ano yung pagkain mo pang-araw-araw? Dapat salita po nila ang ating pangunaing nagkukontrol, nagpapalipin tayo. Amen? Ano sabi naman sa Luke 4:4? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay daw bakto sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang bibig. Next slide. To God all be the glory. Ito tayo natin tumayo sa kanya namin. Lord, dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Lord, may pagbulan man, magpahalod, kung makakapunta kami, Lord, sa iyong pananambahan, Lord, hindi kami magpapalipin ng papakontrol sa mga ulay. Mas nanaisin namin, Panginoon, na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Father God, isa lamang po ang kahilingan ko sa bansa amin. Kami mahalipin at makontrol ng Santong Espiritu sa magitan po ng pagsunod sa iyong mga salita, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa iyo lahat ang pagpuri, luwalhati karangalan. Ang aming dalangin tangilangan po sa pangalan ng Pentecost tayo po natin kung sabi ng Amen. Handog, sa mababasa natin sa Exodo, chapter 29, verse 38, ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha kayo ng 2 tupang 1 taon ang kulang at siya ninyong ihandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Sir, may darang kambing dito. Ay handog natin. May kapit na ng kambing pa. Okay. Sinong alam pa pala ito, ano? 40. Ang ihandog sa umaga ay sasamahan ninyo ng isang salot na pinakamainam na harinang minasa sa 6 na litrong langis.
Maglagay rin kayo ng 6 na litrong alak bilang handog na inumin. 41. Ang ihandog naman sa hapon ay samahan ninyo, din ninyo ng handog ng pagkain at inumin upang ang puso nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. O ito, ang paghahandog na ito'y gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng tabernakulo. Doon ko kayo tatatagpuin. Doon ako makipag-usap sa inyo. Amen po, ito lang po ang ito po ang nasulat po dito. Ibig sabihin, yung pag-ahalog pala ito panghabang panahon pala ito. Ibig sabihin, hindi lang po ito halimbawa ngayon, bibigay tayo, sabi mo ito. Ibig sabihin, ang pag-ahalog pala ito yung utosan ng panahon pa nila Moses o nila Abraham. Pero, ipinagpatuloy naman ng Jesus Christ sa panahon nito. Kasi sinabi nga ni Jesus dito, nung dumating siya, hindi ko baguhin ang mga utos na pinatupad nung sa lamantipan nga. Kaya nga ito, ang utos nga dito, talagang panghabang buhay pala ng paghahandog. Kaya po, itudugtong na lang po dito, hindi ko napakapan po ang isasabihin. Kaya dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kundi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Sapagkat inibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalaran. For God loves a cheerful giver. Okay, pakahawakan po ang inyong mga ito. Panalangin po kayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ama, nalito po kami. Hawak po kami ng mga ito po ay kami ngayon bibigyan sa iyo. Ipilis po ito, Ama, ipilis po ito, Ama, pang magamit po sa iyong kaharian dito sa lupa. At ganoon dito, Ama, at makapag-anin po ito ng maraming kaluluwa. At Ama, narito po Ama ang inyong mga kapatid at magbibigay sa araw nito. At ito po ay magagawin po sa inyong may sambahan. At mag-anin po ng maraming kaluluwa. At Ama, i-bless po din po Ama, ang maghawak ng pera nito, magamit naman sa Pama. At Ama, i-bless po din po Ama, ang mga kapatid na nagbigay at ibalik mo sa kanila ng siksik-liglig at tumapaw. Maraming salamat po. I just thank you. Ito ang aming sa magdalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Yes, Father God, magsasaya kami sa iyong piling o God. Lord, ito na sinabi ng Psalm 3 verse 1 God, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, O God. Lord, sasabayin ka namin, pupurin ka ng lahat ng nasa amin, O God, in the mighty name of Jesus. Upang kami mapaalipin mo lamang, O God, tanging sa lamang, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat, Lord, nababa po pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Ibigay mo, Lord, ang mabuting bagay sa kanila, Lord, at mapatunayan nila, malaman nila, mapagtanto nila, ang nagpapala sa ay Diyos na kanilang sinasambot pinupuri. Kaya sabi ng 2 Corinthians 17, no worship, no rain of God. Kami mismo ba, Lord, kaya meron kaming ulan na magpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa ilang ang papuri, luwalhati karangalan kung ang dalangin tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan at walang kapantay na pangalan ng aming Panginoon